Grabe ang nakikitang winning streak ngayon ng New York Knicks sa playoffs. 12 sunod-sunod na panalo na. At sa pagbubukas ng NBA Finals, pinatunayan ni Jalen Brunson kung bakit siya ang bagong king of clutch matapos nakawin ng Knicks ang Game 1 sa baluarte ng San Antonio Spurs. Pero alam nyo ba na hindi lang scoring ang pumatay sa Spurs, kundi isang sadyang tactical exploit sa perimeter defense ni Victor Wembanyama. Pag-usapan natin yan. Umpisa pa lang ramdam ang pressure. Bago matapos ang second quarter, bagyang bumaluktot ang tuhod ni Bronson kaya kinakailangan niyang pumunta sa locker room. Marami ang kinabahan pero pagbalik niya, ibang kwento na. Kahit masama ang simula niya na may 1 of 7 shooting sa first quarter, hindi nawala ang kumpiyansa. Sa huling 8 minuto ng fourth quarter, uminit si Bronson at nagpakawala ng 13 sa kanyang kabuoang 30 points. Ang pumatay sa momentum ng Spurs, yung falling 15-footer niya sa mukha ni Devin Vassell na may 37 seconds na lang ang natitira. Dito pumasok ang coaching adjustment ni Mike Brown na nagpapanalo sa Knicks. Nagkaroon ng malaking problema ang Spurs sa defensive assignments. Ginamit nila si Wembanyama sa tinatawag na drop coverage para siyang naglaro bilang free safety sa ilalim ng ring para protektahan ang pintura. Ang naging counter ni Karl Anthony Towns, imbis na makipag-gitgitan o magpilit ng perimeter shots, ginamit niya ang kanyang quickness para i-drive ang bola bago pa man makarecover si Wemby. Resulta, 18 points at 12 rebounds para kay Towns. Habang si Wemby naman, nahalatang pagod mula sa mabigat na 7-game series laban sa Oklahoma City Thunder, ay nagka-6 na turnovers at nabaon sa 6 of 21 shooting night. Hindi lang to Bronson at Towns show. Landry Shamet is turning out to be the ultimate X-factor ngayong postseason. Matapos magrehistro ng 11 of 12 mula sa 3-point line noong conference finals, nag-ambag siya ng 13 points ngayon, kasama ang isang crucial na backdoor layup noong natutulog ang depensa ng San Antonio. Siyempre, nariyan din ang blue-collar work ni Josh Hart na kumalawit ng 15 big rebounds para kontrolin ang possession ng game, kaya hindi na napansin ng isang basket lang ang naishoot niya. Sa panig naman ng Spurs, malaking question ngayon ang rotation decision ni Coach Mitch Johnson sa fourth quarter. Bakit nila ibinangko ang rookie na si Dylan Harper na siyang bumuhat sa kanila sa unang 3 quarter na may 12 points para lang ibalik si De'Aaron Fox na struggling sa laro na may 5 fouls at 3 turnovers. Kung hindi babaguhin ng Spurs ang kanilang perimeter rotation at coverage kay Towns, mabilis na matatapos itong finals. Sa tingin nyo, makakabawi ba ang Spurs sa Game 2 o tuluyan ng rorolyuhan ng Knicks ang sering ito?